Okay mga kadol, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang pagising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon mga ka-idol. Epifanio Labrador. Ayun, mayroong katapat mga ka-idol. Grabe, ang laking katawan, mas malaki pang katawan sa kanya mga ka-idol ay talagang matinding banat ito laban dito kay Epifanio Labrador nga mahilig magmura sa Iglesia ni Cristo. Ayun, nakatikim nito mga ka-idol. Panoorin natin ito, huwag na natin patagalin. Ito ay talagang matatawa kayo dito mga ka-idol sa birada ng isang vlogger. Ito, huwag na natin patagalin. Mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, tungkol pa rin ito kay Epifanio Labrador, ang supot na vlogger na laging nakapismas mga kababayan, nagtapang-tapangan, ngunit naman ang katotohanan. Ayun mga ka-idol, supot na vlogger. Ito si Epifanio Labrador, nagpatapang-tapangan. Ayun mga ka-idol, ito mga katapat ngayon ni Epifanio Labrador ay hindi talaga ito aatrasan dito mga ka-idol. Ang laking katawan, mas malaki pa. Baka ilampurnas ito dyan sa inupuan ni Epifanio Labrador. Ito si Epifanio Labrador ay talagang manggigigil dito. Ang vlogger nga si Rondit TV mo Ay sobrang duwag nito mga kababayan, hindi nga nagpatuli ito. Ito na nga mga kababayan, babat. hindi daw ito nagpatuloy mga ka-idol. Lang pala muna ako ng magandang gabi sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong suporta. Ito na nga mga kababayan, Epifanio Labrador. Araw-arawin ko din ito hanggat hindi titigilan. Ito nga. Ayun mga ka-idol ha, matindi itong kalaban ngayon ni Epifanio Labrador. Ay talagang palaban ito si Rondit TV mo. Ay talagang mawala ang angas dito ni Epifanio Labrador nga mahilig magmura sa Iglesia ni Cristo at wala namang dahilan. Pati si Congressman Marcolita ay minumura pa nitong mama na nitong supot na mama nga vlogger o mano. Pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi rin natin ito lulubayan. Sirain din natin itong tao na ito. Sinisira nga niya yung mga respetadong tao. Siya pa kaya hindi natin kayang sirain. Sisirain din natin. Maraming galit sa vlogger na ito. Baka nga, sinabi ko na nung mga nakaraang vlog ko, baka makita na lang natin itong lumutang sa kanal itong tao. Ayun, delikado pala ito si supot na vlogger dahil talagang maraming galit na mga vlogger ngayon kahit hindi Iglesia ni Cristo, no? Ay talaga, kahit ito si Rondit TV mo, hindi ito Iglesia, oh. Pero pinatulan pa ito si supot na vlogger. Supot ka ba talaga? Labrador. Ayun, supot. Wala tuloy. Wala na po sa hulog, wala na po sa tama yung kanyang pinagsasabi. Bintang siya ng bintang, bilyon pa yung kanyang mga... Siguro itong vlogger na ito ay ang utak nito parang utak na ito, kalawang, maluwag na ang tornilyo nito sa sasakyan pa, maluwag na ang tornilyo, pagaywang-gaywang na ang kanyang utak. Kaya nga wala na siyang pakialam kung sino man ang nasagasaan niya. Hindi naman ang kalibel sa kanya ang sinagasaan, ang minumura. Mas kilala pang tao. Ito naman ay gusto lang magpasikat ito si Epifanio Labrador ngayon. Marami kang katapat ngayon, Epifanio Labrador. Akala siguro sa iyo walang pumatol sa iyo. Epifanio Labrador. Ayun. Ibinibintang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at kung ano-anong mga panlalait, paninira, tinatawag niyang mongoloid. Itong si Ka Eduardo Manalo, mongoloid. Mas utak ka pa nga sa utak ka nga ipis ka. Tapos ginaganon mo lang ang mga ang daming members, million members ni Manalo, ha? Members, tandaan mo, members yan ang kalaban, million ang kalaban mo. Epifanio
Labrador supot ka umano. Po. Ano ba itong tao na to? May saltek ba ito? Hindi niya ba nakikita itong si Kay Eduardo Manalo? Kung anong klaseng tao? Pogi nito mga kababayan. Samantalang siya, ikukumpura ni Sige, Ronde TV mo. Banlatan mo yan, Ronde News TV. ikukumpara niya yung kanyang pagmumukha. Hindi pares lang tayo ni mga gwapo. Tapos si Kay Eduardo Manalo, talagang nilalait mo. Ito mga kababayan Ngayon lang ako nakakita ng vlogger na ganito kakapal yung mukha. Sa totoo lang. Marami Oh, makapal na nga yung face mask niya, oh. Mukha pa hindi makapal, nga busog na busog, oh. Oh, muntik. Tingnan mo, oh. Parang nang pumuputok sa kapal ng mukha niya, no? Halos, kahit hindi na nga masuot ang face mask niya, pinilit pa niya yung face mask niya, kahit hindi na siya makahinga. Anong utak yan? Anong mayroong utak nitong mama na ito, oh? Siguro mabahong bunganga talaga nito. marami na akong binatikos, marami rin akong mga binabatikos, mga senador, mga congressman, katulad nila Paduano. Ito nga si, dati, binatikos ka nga rin si Rapi Tulfo dahil nga may nakita tayong pagkakamali. Pero wala na. Baka bata ito ni Paduano, siguro, no? Pakawala siguro ito ni Paduano. kaya nga, kaya nga, basta-basta lang siya parang asong nakawala ba nga ang bunganga. Naman tayong sinabi na mga below the belt na. Yung nakikita lang natin sa kanilang trabaho. Pero kung sasabihin mo na ganito ka, mongoloid ka, lumuwa na yung mata mo, napakayabang naman ito magsalita. Kaya maraming galit nito. Pinaghahanap na ito Binaliktad niya siyang mongoloid. ng Islam mga kababayan. Pinaghanap na ito. Kaya nga, maghalimbawa, may mangyari masama nito. Talagang aabot rin talaga sa sukdulan. Masukol itong taong ito. Maano talaga ito, malambat ito. Kumbaga sa makita rin kung saan ito nagtatago. Kasi nga, marami naghanap nitong supot. Nako, para itong gilambat na talapia, no? Kapag nakita pala ito sa mga naghahanap nito ngayon, para itong talapia nga nilambat sa pispan nga lumutang galing sa putikan. Ito, si Supot Umano. Sa vlogger na ito. Makikita lang natin mga kababayan, baka nakabitay na ito. Nakabitay, na binalatan, na parang asong gala, hindi labrador kasi maganda yung asong labrador. May nagsabi, aso ka nga na labrador pero hindi ka naman labrador. Pitbull ka. Kaya nga mga kababayan, huwag na natin ito nga patagalin. Ito, araw-arawin ko talaga ito. Sisirain natin itong tao na ito hanggat hindi ito tumigil. Hanggat hindi ito tumigil sa paninira kay Congressman Marcolita. Alam naman natin na tumatakbo ito si Si Boy Mura. Boy Mura. Congressman Marcolita. Ngayon darating na midterm election, ngayong Mayo, sisirain niya. May nagkumpas nito mga kababayan. May nagkumpas nito. Di, mayroon itong nasa likod dito kasi hindi basta-basta ganitong asta niya, yung sa bunganga niya. Parang ginagaya niya si Pangulong Duterte nga ang pagmumura ni Pangulong Duterte nasa tamang lugar. Ito, akala niya magiging Duterte siya. May galit na galit kay Congressman Marcolita. Kaya ito, ganito ang pinagsasabi niya laban kay Congressman Marcolita at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito na mga kababayan, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito. Ayun mga kababayan, mga ka-idol, ito na mga ka-idol, panoorin natin ito mga ka-idol. Magsalita na ito si Supot Pisot. Ito na si Supot na vlogger, Epifanio Labrador. Nagbigay po ng kaguluhan sa mga Pilipino. Nasaan ngayon yung peace rally doon? Sa tingin nyo, sa sinabi ni Marcoleta, sa mga pagsisinungaling niya doon sa peace rally nila, lumilikha siya ng pagkakaisa? Hindi. Kaya,
May rason ng taong bayan na magalit sa ginawa po ng Iglesia ni Manalo. Aba, may rason ng ang taong bayan magagalit. Ikaw lang yata yan dyan. Ikaw lang nagmumura kay Congressman Marcolita eh. Ilan lang yung Di ba? Tapos lulusot pa sila. Kasi pinagsalita kasi membro. Ngayon, membro nyo sa Iglesia ni Cristo. Sige. Sa tingin nyo, porkit membro siya ng Iglesia ni Cristo, dapat yan ang sabihin yun? Na magsalita siya ng mga kasinungalingan? Na magsalita siya ng mga lingwahe na kung saan ay tumitira? Kala nitong King Koy nito, siya ang tama. Ano sa tingin mo, ang iglesia, nagsisinungaling ba yun? Kalokohan mo? Sa Quadcom, pakawala ni Paduano. wala. Sa halip, ginamit ni Marcoleta yung pagkakataon para manira, hindi para pagkaisahin, hindi para ayusin. Di ba? Ginamit niya yung pagkakataon para manira o manira. Yan po ang katotohanan. Bobo ka pag hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Marcoleta doon. Di ikaw ang bobo. Ikaw lang nagsasabi dyan. Ikaw ang nagagalit kay Marcolita. Ikaw ang bobo. Di ba? Ikaw hindi O nakaintindi. ito pa. May nagsalita doon na isang ministro na akala mo tunay yung kanyang sinasabi, pero pwede natin isampal sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Ito, panoorin nyo. Bago ko bigyan ng terada, itong sinasabi ng isang gago at demonyo at walang ya, loko-lokong ministro ng Iglesia ni Manalo. Matindi ito. Magmura talaga itong mama nito. Parang wala itong sa hulog eh. Kademonyuhan talagang ano nito, no? Parang demonyo na talaga ang utak. Wala sa katinuan. Kahit sinong tanongin nito, wala to sa katinuan. Kung matino ba yan? Magkatakip ba yan ng Christmas? Wala ng COVID? Siya lang nag-iisa dyan sa harap ng kamera? Di ba? Eh talagang ano ito eh. May ano to sa utak, may saltik, maluwag ang tornilyo, kailangan higpitan. Baga walang ano, kailangan alin rings yan o ano, katala. Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho, O niya rin, nagilip pa kayo. pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas. Ayun. Ikaw dapat ang mag-intindi niyan. Mr. Maluwag ang tornilyo. Labrador. So yun lang guys. Maraming salamat mga ka-idol. Yun, may katapat nga siya mga ka-idol. Mas malaki pa ang katawan sa kanya. Ay talagang binanatan siya ni Rondi TV mo. Paki-subscribe sa aking channel, mga ka-idol. Rondi Boy, maraming salamat mga ka-iglesia, kapatiran. Mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Dito na lang ang aking reaksyon.